ang iyong biyaya at kapayapaan sa aming Propeta Muhammad, ganon din sa kanyang pamilya at sa kanyang kapanalig, at sino man ang magsisunod sa kanya hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po. Isang pagbati ang hatid namin sa inyo, pagbati na nagmula pa ng langit, ang pagbati na kauna-una ang itinuro ni Allah sa kauna-unang tao na kanyang nilalang na si Adan, ang pagbati na muling mga taong makakapasok sa paraiso, ang pagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan ay sumainyo at habag ni Allah at kanyang biyaya. Magandang tanghali po sa inyong lahat na naririto sa bulwagang ito. Mabuhay po tayong lahat. Next slide po. On behalf of Balik Islam, nais po namin malaman nyo na kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdating at tinatanaw namin ito na malaking biyaya mula kay Allah at isang malaking karangalan sa aming grupo na kayo ay makasama namin sa inyong pagdalo sa okasyong ito. Gantimpalaan nawa kayo ni Allah lahat. Next slide. Sa umagang ito ay hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang paksaing naiatang sa akin na talakayin sa tanghaling ito. Na sa katotohanan naman, kung ating iisip-isipin ay obligasyon to ng bawat isa. Kung ang isa sa atin ay nangangarap o nagnanais na tumira sa ligtas at mapayapang pamayanan, ay dapat gampanan ang obligasyong ito. Walang iba ang ating tinutukoy kundi ang PCBE o yung tinatawag natin na Preventing and Countering Violent Extremism. Next slide po. Ano ba ang kahulugan ng PCBE? Tulad nga ng mga nabanggit ng ating mga ginagalang na opisyales at mga respetadong mga puno, ang PCBE o yung Preventing and Countering Violent Extremism ay tumutukoy sa pagpigil, no? O paglaban sa violent extremismo. Next slide. So sabi natin, ano ba itong tinatawag nila na violent extremism para sa kaalaman ng karamihan, para sa mga awam, no? Sabi natin, ito ay tumutukoy po sa kaisipan, paninindigan, o yung paniniwala nila, o kaparaanan na gusto nilang ipatupad, no? Kahit mayroong umiiral na batas, gusto nila itong mangyari o gawin ng isang tao o grupo ng mga tao doon sa lugar ng pamayanan na taliwas naman sa adhikain at pambabatas ng kabayanan. Na kung saan, ito yung nagiging resulta ng violenting extremismo. Next slide po. Kaya sabi natin, ano ba yung mga halimbawa ng violent extremism para magkaroon ng idea yung mga, sabi natin ito ang First Balik Islam Council. Kabilang po sa mararahas na ekstremismo ay ang mga pagkilos na mayroong karahasan at mga aktibidades na sumusuporta sa radikal na layunin pampolitika o kaisipan o paniniwala. At ayon nga sa ulat na sa paglipas ng taon, sa paglipas ng mga panahon, ay palaki ng palaki ang bilang nito. At sa paglipas din ng panahon, matututunan natin na makabago ang kanilang pamamaraan o approach. Ang iba sa kanila ay gumagamit ng teknolohiya, ang iba ay gumagamit ng social media. Ang ilan sa mga halimbawa nito, para ating maunawaan, ay banggitin natin. Next slide po. Ang unang halimbawa ng violent extremism ay yung tinatawag natin na massive bombing. Kamakailan lamang ating nasaksihan, maging sa balita, social media, ang pangyayari sa Gaza, sa Palestine. Sabi nga nila, bomba-bomba sa langit, bagsakan patay. Walang pakialam itong mga Zionist soldier, no? Kung ang maging biktima ba ay babae, matanda, bata, sanggol o walang kamalay-malay, ay pasaulat na mayroon ng 71,200 na sibilyan ang namatay. At sa pangyayaring ito, ayon din sa datos na 69,236 dito ay mismong mamamayan ng Palestine. At higit na tinatayang 52% ng 17,000 na to ay mga sanggol at bata. Mga namatay. Nahulugan ng bomba, nadaganan ng building na gumuho. Next slide. Ang pangalawang halimbawa
ng violent extremism ay ang mass shooting and killing. No? Sa Sudan, sa mga oras na ito ay patuloy ang pagpatay sa mga lumad na Muslim sa rehiyon ng Darfur sa Sudan. Dahil sa maling paniniwala ng ilang mga taong radikalismo na dahil daw sila ay sila at kami ay kami at kayo ay kayo, hindi daw tayo pwedeng maging isa. Hindi daw tayo pwedeng mamuhay ng sama-sama. Subhanallah. No? Kasi bago lang daw kayo, dati na kami dito, lumad kami. At sabi nila, kasi mga born kami, balik Islam lang kayo. No? Original kami, pwede kayo. Ito yung masamang pag-iisip. Dahil ayaw mag-isip, ang resulta, karakasan. Laksa-laksang bilang ng mga walang awang pagpatay sa Darfur, daghan kaayo. Mga inosenteng sibilyan, pinapatay mismo sa kanilang tahanan. Naglalakad sa kalsada, babarilin. Kahit nagdarasal o nag-aampo sa masjid, pinagbababaril. Mga kababaihan, pati ang mga batang babae, nire-rape. Ang mga nais tumakas sa kaguluhang ito, para maiwasan, ay subhanallah, sasagasaan ng truck. No? Ibibitin sa puno, tatagain o kaya babarilin. Sabi nga sa ulat na mahigit kumulang na 300,000 ng kataong sibilyan ang naging biktima sa Darfur, Sudan. Mula na magsimula ang tugulong ito. Samantalang ang aral sa Islam, next slide po. Qala Allah Ta'ala ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nas jami'a. Samantalang sinabi ni Allah kataas-taasan bilang turo sa Islam, sino man anya ang kumitil ng buhay o pumatay, na yung pinatay na yon ay wala namang pinatay na ibang tao o hindi naman naghasik ng terorista sa kalupaan. Yung pinatay mo na yun na inosente ay parang pinatay mo ang lahat ng tao. Subhanallah. Yan po ang aral sa Islam. Next slide. Pangatlong halimbawa ng violent extremism ay ang nangyari sa ating bayang mahal. Ang nangyari noong binanggit ni PNP Director, no? Noong Marso 4, 2003. At alam ko nabanggit dito ni Major Abansado, no? Na hindi natin malilimutan ng Davao City Airport bombing. Ito ay naganap sa Francisco Bangoy International Airport na kumitil ng 21 na buhay at nagdulot ng pinsala na 143 na katao. Ito ay dahil, sa binanggit din nila, dahil sa dalang IED. Ano ibig sabihin nito? Improvised Explosive Device. Ng isang umano'y na suicide bomber na hangal ang kaluluwa at wala sa kitinuan ng isip. Nakuha niyang ilagay ito, yung IED, sa backpack at dalhin sa Matao at abalang lugar at doon ito pinasabog. Next slide. Pang-apat na halimbawa ng violent extremism ay ang nangyari muli sa ating bayan mahal, ang Rojas Night Market bombing. Noong September 2, 2016, kumitil din ito ng 14 na buhay na inosente at 70 na mga sugatan. At natutunan natin na ang isa sa mga nabibiktima dito o naging biktima dito ay isang buntis. At paglipas ng ilang araw sa ospital, narinig natin sa balita na siya'y pumanaw na din kasama ng sanggol sa kanyang tiyan. Samantalang ang aral sa Islam, next slide po, na ang pagpapasabog at pagpapamatay ay bawal o haram sa aral ng Islam. Qala Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Ang sabi niya lang, pagkasasan, huwag niyong patayin yung sarili niyo. Subhanallah. Next slide. At ganun din ba sa isang salisay o hadith, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafs bi shay'in uddiba bihi yawm al-qiyamah. Sabi ng sugo ni Allah, na sino man anya ang pinatay ang kanyang sarili na gamit ang bagay, ay parurusahan siya sa araw ng muling pagkabuhay. At sabi nga, sa nag-ulat, o mga nagpaliwanag nito, imagine niyo na lamang kung yung taong yung nagpasabog sa sarili niya, sa araw ng muling pagkabuhay, ay uulit-ulitin niya itong ginawa o gagawin bilang parusa sa kanyang sarili. Next slide. Kaya ang tanong na marami, bakit ba ginagawa ang violent extremism? Ano ba ang nagbitya o nagtulak sa kanila para gawin ang mga ito? Ayon na rin sa pag-aaral na ang mga radikalismo, ang mga bayolente, ay gumagawa ng karahasan dahil o bunga ng sumusunod. Next slide po. Unang dahilan, nagtutulak sa kanila na gawin ang violent extremism ay yung kanilang pananaw o yung kanilang akala
na pagiging supremo ng kanilang lahi kaysa sa iba. We are greater than them. No? Yun yung mindset na yun. Eh. Ang pag-iisip at pakiramdam na sila ay mas tinanging lahing tao kaysa sa iba. Bagay na nagtutulak sa kanila na gawin ang masamang gawain ito tulad na lamang na nabanggit natin na bombing sa Gaza sa Palestine. Samantalang ang turo sa Islam, next slide po, tulad ng binanggit ang ating kari kanina at binanggit ni Sheikh Munib, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakri wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Subhanallah, no? Ang sabi niya lang katasasan, o kayong mga tao, katunayan na nilikha kayo ng Diyos sa isang lalaki at babae, Adan at Eva. At pagkatapos ay ginawa niya tayo bilang kabansaan at grupo o tribo. Sa anong dahilan? Para magkakakilanlan. No? Ito, Visayas, ito, Mindanao, ito, Luzon, Tagalog. No? Para magkakilala. Subhanallah. At ayon nga sa mga mupassiro na nagpapaliwanag sa pasahin ito, hindi ang pagiging kano o puti, o hindi ang pagiging Arabo, o hindi ang pagiging Moro, ang tanda na mas higit ang lahi mo o tribo mo kaysa sa iba. Ngunit nilinaw sa atin ni Allah sa bersikulo na marangal na ang pinakamataas sa paningin ni Allah ay ang isang mas may takot sa Diyos. Kung ikaw ay mas may takot kay Allah, mas mabuting uring tao ka. Next slide po. Ang pangalawang nagtutulak sa kanila na gawin ang violent extremism ay ang pagpapasobra-sobra sa religion o sa reliyon. O yung tinatawag natin na extremist sa religion. Ayon sa mga dalubhasa, ang pagiging ekstremismo sa kanyang paniniwala ang isa sa nagtutulak sa tao o grupo ng mga tao na sila ay gumawa ng karahasan. Tulad na lamang ng mass shooting sa Taj Mahal Palace sa Mumbai, India noong November 26, 2008. Ayon sa ulat na umano na mayroong mga ilang Hindu na kabataan na nag-amok na walang harabas na namamaril ng inosente tao. At ganoon din, kamakailan, nabalitaan natin ang marami sig sa Lanao, no? 5 buwang bakbakan na maraming buhay at ari-arian ang nawala. Samantalang ang turo sa Islam, next slide po. Qala Allah Ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatun wasata litakunu syuhada 'alan nas. Samantalang ang turo sa Islam, sinabi niya lang katasasan, at ganito nga, ginawa tayong nasyon na panggitna, hindi sobra, hindi kulang. No? Sa anong dahilan? Upang tayo maging halimbawa sa mga tao. At sabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah o kahabagan nawa siya ni Allah, sa versikulong ito na binanggit ni Allah, tinutukoy niya na ang mas mainam na grupo ng mga tao sa atin ay yung hindi nagpapasobra-sobra sa relihiyon. Next slide po. Pangatlo, ang nagtutulak sa kanila na gawin ang violent extremism ay ang poisonous ideology. No? Yung lason na ideolohiya. Ito ay tinatawag din bilang makakaliwang grupo. No? Tulad halimbawa ng PKI o Communist Party sa Indonesia at CPP, NPA, NDF tulad na binanggit ni Colonel Muharraq kanina. No? Yung New People's Army dito naman sa Pilipinas. Samantalang ang turo sa Islam, kung iisipin mo, Muslim ka. Iisipin mo, papaniwalaan mo, na merong mas higit na kaalaman, ideology, na mas higit na batas, na mas higit na kaparaanan, kumpara sa dinala ng sugo ni Allah, ay bagay yun na maglalabas sa iyo, papalabas sa iyong relihiyon. Dahil po ang Islam, hindi itong relihiyon, hindi siya kulang. Next slide. Ang ating mga binanggit ay ilan lamang sa mga dahilan, ayon nga sa mga dalubhasa, sa pag-aaral, kung bakit gumagawa ang ibang mga tao o grupo ng mga tao ng violent extremism. Kung babanggitin natin lahat, ubos ang oras. Next slide. Kaya, tanong pa natin, sino-sino ba yung kadalasan na nagiging biktima, no, ng violent extremism na ito? Kasi kanina nag-present, hindi na banggit ko sino mga biktima. Banggitin natin para sa kaalaman ng karamihan. Ayon sa datos, na ang karaniwan na nagiging biktima ng violent extremism ay ang mga sumusunod. Next slide po. Una, ang nagiging biktima ay ang mga sibilyan. Ang mga mamamayan na inosente, mga hindi naman kumbatan, mga simpleng tao, ang pangkaraniwang nagiging target ng terrorist attack. Next slide po. Pangalawa, na nagiging biktima ng violent extremism ay ang mga kabataan, ang ating mga kabataan, mga syabab, no? Ang mga walang kamuwang-muwang na
ng mga kabataan ang kadalasan nagiging biktima nitong violent extremism dahil ang mga kabataan ang nagagamit sa sexual exploitation o ginagawang alila o alipin o yung forced labor. Next slide po. Pangatlong biktima, mashallah, napakarami nyo, no? Ang nagiging biktima ng violent extremism ay kayong mga kababaihan, no? Dahil bakit? Ang mga kababaihan ang usually na ina, asawa, kapatid, maaaring lola, o anak ng biktima ng terrorist attack. May ibang mga ulat din ayon sa kanila na mismong yung mga babae ang nagiging biktima ng terrorist attack. Bakit? Sila yung ginagamit o ginagawa bilang gang rape. Tulad na nangyari sa Iraq, alam niyo yan, Syria, at ngayon sa Sudan. Next slide. Ang pang-apat na nagiging biktima ng violent extremism ay tayo, mga Muslim. No? Dahil sa paglipas ng panahon at sa kasaysayan, matututunan natin na ang ibang biktima o karamihan ng biktima sa violent extremism ay mga Muslim mismo. Sa modernong kapanahunan, ating matututunan na ang biktimang mga Muslim ay tayong mga balik Islam. Mapait man isipin, mahirap man tanggapin, ang balik Islam ang madaling nasisilo at nabibiktima ng recruit ng mga maling pag-iisip at radikalismong tao. Tulad na naman ng Marawi Sage at ASG o yung Abu Sayyaf Group. Next slide. Kaya sabi natin, ano-ano bang epekto nito ng violent extremism? Dapat kabalo kayo, no? Para maiwasan. Kasi sabi natin, kung hindi nyo kabalo, paano kayo iwas? Ang violent extremism ay malaki po ang epekto nito sa bawat isa. At ang iba dito, inshallah, banggitin natin. Next slide po. Yan. Ang unang epekto ng violent extremism ay ang physical na pinsala o yung physical harm. No? Ang biktima maaaring magtamo ng sugat o kaya ng pilay o kaya kapansanan na maaaring niyang dalhin sa habang buhay. Maaaring mabaldado siya. O maaaring mismong pagbawi o pagkawala ng kanyang buhay. Next slide po. Ang pangalawang epekto nito ng violent extremism ay ang trauma sa kaisipan o yung tinatawag natin na psychological trauma na biktima, no, sa bombing, terrorist act. No, nagkakaroon siya ng trauma sa isip. Ito yung pagkabalisa o yung tinatawag natin na anxiety at kalungkutan o depression. Minsan, magagalitin at kawalan ng gana sa buhay dahil sa bigat na trauma na dinadala sa kanyang isip at damdamin. Next slide po. Ang pangatlong epekto ng violent extremism ay ang pagkakatamlay ng buhay. Yung tinatawag natin na hopeless, no? Subhanallah. Kasi namatay yung mga kasama sa buhay, no? Ang ibang nagiging biktima nito ay nawawala ng gana sa buhay, mahilig mapag-isa, no? Kaya bantayan yung mga kasama nyo. At wala nang sigla na makitungo sa ibang tao. Ang iba sa kanila ay kalaunan, nagpapatiwakal o nagpapakamatay. Samantalang ang turo sa Islam, next slide po, batay sa isang salaysay o hadith, wa an Abi, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man darra an-nas, darra Allahu bihi. Wa man shaqqa an-nas, shaqqa Allahu bihi. O shaqqa Allahu alaihi. O kama qala. Sabi ni Abi, nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, na sino man anya sa inyo ang manakit ng tao, ay sasaktan kayo ni Allah. Sino man sa inyo ang magpahirap sa tao, pahihirapan kayo ni Allah. Subhanallah. Next slide. Kaya sabi natin, ano bang maaaring dapat natin gawin? Tayo bilang mga sibilan, tayo bilang mga balik Islam, tayo bilang mga Muslim, ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan ang violent extremism? Ayon sa mga dalubhasa sa pag-aaral, no? Ang mga sumusunod ay dapat natin gawin para maagapan ito, aagapan siya, o para maiwasan ang extreme violence. Next slide po. Number 1, maaaring gawin bilang tayo as a group, o balik Islam group, no? Sabihin natin na kailangan para maiwasan ito ay tutukan yung paraan ng pag-iwas dito. Let us focus, no, doon sa prevention. Kasi sabi nga nila, ang pangunahing layon nito ay pigilan natin yung bawat isa, bawat individual para makilahok sa radikal at ekstremismo. Next slide. Dahil sabi natin, halimbawa, yung paglalagay natin ng checkpoint, binanggit kanina ni Chief NP, no? Outpost sa lugar kung saan visible sa mga tao ang alagad ng batas, tulad ng barangay tanod, kapulisan, at mga militar, kasundaluhan. Next slide po.
Dahil ayon nga sa kasabihan, ang pag-iwas ay mas inam na gamot. Ika nga nila na mas magandang umiwas sa gulo kaysa makipagbasag ulo. No? Kailan tayo kikilos? Kapag yung terorismo nandiyan na? Kapag nandiyan na yung mga terorista? Next slide. Pangalawa na maaari natin gawin para maiwasan itong violent extremism ay ang pagtugon sa ugat ng sanhi. No? Ay address natin yung root cause nito. Kasi po, ang layunin ng PCBE ay gumawa tayo ng mga taktika o teknik upang harapin ang mga komplikadong paksa na may kinalaman sa politika, ekonomiya, lipunan, kultura at lohika na maaaring maging daan sa radikalismo at ekstremismo ng bawat isa. Next slide. Halimbawa, no? Natutunan natin na kaya madaling ma-recruit si kuya, si tatay, no? O yung mga tao, o yung mga kabataan, dahil bunga ng alin? Kahirapan. No? Walay kwarta. No? Bibigyan kita kwarta, sama ka. No? Subhanallah. Ano ang pwede natin gawin dito? Ang solusyon, gumawa tayo ng sustainable livelihood program. Programa si ating rep tungkol dito. Inshallah, tuwan nyo na mag-boom, no? Yung sustainable livelihood program sa lugar. Ano yung halimbawa? Punta tayo sa kanila, turuan natin magtanim, mag-alaga ng manok, mag-alaga ng isda, gumawa ng bulad, manahi ng basket, at etc. Para maalis yung focus nila, dahil walay kwarta, pasok sa mga radikal. No? Next slide. Ganun din ang maaari natin gawin para maiwasan itong violent extremism. Pangatlo, lapitan at isali natin ang mga ahensya. Approach the involved stakeholder. No? Tayo makipag-ugnayan sa mga ahensya o sangay ng gobyerno, mapanasyonal man o lokal, upang ipaalam sa kanila ang taktika at galawan ng mga kalaban sa paligid. No? Maging mata. Next slide po. Halimbawa, sa issue ng proteksyon at kapayapaan, maaari tayong makipag-ugnayan kay Sir sa Task Force Davao, o kaya sa Region 11, sa PNP, o kaya sa barangay, no? Kung gusto nyo madali. Kung issue naman na mayroong kinalaman sa edukasyon, pwede tayong pumunta kay Sheikh Jamal Munib, no? Sa Madrasa Comprehensive. O kung issue naman ay mayroong kinalaman sa sigalot ng bawat tribo, pwede tayong pumunta sa Tisimaw o kaya sa mga deputy mayors natin. Next slide po. At isa pa sa maaari natin gawin para maiwasan ang violent extremism, pang-apat, yung pagbuo ng katatagan o yung tinatawag natin na binanggit din kanina ni Major, no, Avanzado, na building resilience. No? Kailangan hindi siya temporary. No? Kailangan tuloy-tuloy siya. Kaya sabi natin, pagkatapos natin makipag-ugnayan sa mga stakeholder, sa mga ahensya ng gobyerno, no? Mas inam na bumuo tayo ng programa na tutulong sa mga tao na sila ay magiging matatag sa pag-iwas at paglaban sa pag-recruit, lalo na sa mga kabataan na magre-resulta ng extreme violence. Next slide. Halimbawa, sabi natin yung pagbisita tuwi-tuwi na mga grupo o ahensya ng gobyerno sa mga barangay, pamayanan. Kasi bakit? Sinabi natin na sa paglipas ng panahon ay mas tumataas ang bilang ng violence extremism. Ang galawan nila nag-e-evolve. No? Sila ay sumasabay sa paglago ng technology. No? Sila ay nagiging advanced, hindi lang sa isip. Yung taktika nila advanced, nag-evolve. Sa pagbisita natin at pag-update natin sa community, ay nagiging aware sila sa pag-iwas. Kasi maaaring yung alam nila ay makalumang taktika, meron na palang bago, para sila ay maging resilience. Okay? Next slide. In conclusion, sabi natin, on behalf of Balik Islam Council, 10 ng aking mga kasama, no? Ang aming payo sa aming mga kapwa Muslim, bago ka man o luma, born ka man o balik Islam, ay pag-aralan mo po ang Islam, pag-aralan mo ang iyong relihiyon. Next slide. Sabi nga ni Imam Al-Bukhari, Bab al-ilm double qawl al-amal. No? Sinabi ni Imam Bukhari, napaksa ang kaalaman bago ang salita at gawa. Hindi po bahagi ng aral ng Islam na ang isang tao ay panay ang dada. Sige, ang yaw-yaw, pero walang laman. No? Dapat kapag nagsasalita ang isa at gumagawi ang isa, dapat ito nakabase sa kaalaman. Next slide. Nasabi pa ni Allah, Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Pareho ba yung taong may alam sa walang alam? No? Sabi nga natin, naging sa timbangan ng Diyos
Sa weighing scale ni Allah, hindi pareho yung may alam sa walang alam. La yasawi, hindi pareho. Next slide. Bakit pa siya sang salaysay? Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ilmu bitta'allum. Nasabi ng propeta, katunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. No, sila sir, para ba sila lang? Nag-aaral sila ng training, no? Subhanallah. Kaya hindi po kayo matututo kung hindi kayo mag-effort, no? Ang kaalaman ko hindi yung parang Shopee o Lazada, pindot-pindot ka lang cellphone mo, order mo, bukas maalam ka na. Dili. Kailangan mag-effort, no? Next slide. Dahil kung ang isang tao ay matuto, maging maalam, sa totoo lang, no? Madali para sa isa na magkaroon siya ng takot sa Diyos o takwawa. At kung ang isa ay may takot sa Diyos, madali para sa kanya maging isang mabuting mamamayan, being a good citizen. At kung ang isa ay mabuting mamamayan o isang good citizen, madali kaayo para sa iyo ang sumunod sa mga ordinansya at batas ng lungsod tulad ng ipinakita kanina. No? وقولي قولي هذا next slide po. وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hanggang dyan na lamang muna na hindi kakayanin ng mata ang sobrang haba ng panonood, hindi kakayanin ng tenga ang sobrang haba ng pakikinig na naamukin kayo. Ako humihingi ng tawad kay Allah, ganun din sa inyo, no? Humingi tayo ng tawad kay Allah, Diyos alam, magpatawad ang mahabagin. Next slide po. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, for your lecture. Again,